Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Na marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag kanya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes sa ikawalong linggo sa karaniwang panahon. At sa pagpapatuloy ng ating pong pakikinig, pagbabasa at pagninilay mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, isang kwento nawa ang patuloy na magbigay din sa atin ng inspirasyon na magpatuloy sa pag-abot natin sa ating mga pangarap. Kapag may gusto ka, gawin mo. Kapag may gusto ka, simulan mo para unti-unti ay marating mo kung ano ang pangarap mo sa buhay. Sabi nga ng ating classic na sinasabi, kapag may gusto, may paraan, maraming paraan. Pero kapag ayaw, maraming dahilan. Dito po mayroong isang lalaki na bulag, at gusto niya makakita. At nung magkaroon ng pagkakataon na makita niya, yung pagkakataon na naririyan si Jesus, kung kaya isinigaw niya upang marinig siya ng Panginoon. Yung pagsigaw na mayroong pananampalataya, pagsigaw na pagkilala kay Jesus na siya ang anak ni David, na siya ang makakatulong sa kanya. Pero hindi naman ganun din kadali kapag may gusto tayong mangyari katulad nitong bulag na ito. Kapag may gusto tayo, mayroon tayong maririnig. Dalawa ang maririnig natin. May mga taong magsasabing, wag na. May mga taong magsasabing, ang taas naman ng ambisyon mo, manahimik ka na lang dyan. Yung mga hindi magtitiwala sa iyo, na hindi mo yan makukuha. Di ba, sabi nga dito, pinatatahimik siya nung iba dahil maingay nakakaistorbo siya. Pero meron din naman mga grupo na nagsasabing, lakasan mo ang iyong loob. At the end of the day, ikaw pa rin ang magdidesisyon. Ikaw pa rin ang maniniwala. Sino ang paniniwalaan mo? Pero lalong-lalong pinakamahalaga, maniwala ka sa sarili mo. Kapag mayroon ka nang nakita na pagkakataon, maniwala ka sa sarili mo at lalong-lalo na, mas pakinggan mo yung mga magpapalakas ng loob sa iyo. Ang kadalasan kasi natin na ginagawa, mas nagpo-focus tayo
o mas nagtatagal tayo doon sa sinasabi ng mga taong hindi mo kaya. Wala kang mararating, wag mo nang subukan. At yun yung pinag-iisipan mo ng mabuti. Kung kaya, hindi ka rin nakakausad. Ngayon, kung ano man ang estado natin sa buhay, yan ay dahil sa kung ano ang pinakinggan mo at pinaniwalaan mo. Magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Kasi ang Diyos talagang naghihintay lang naman, no, sa mga taong may pananalig. Yung kumpiyansa, yung confidence niya, nakakayanin naman talaga kung ano ang gusto natin marating. At hindi naman ipagkakait ng Diyos yan. Pero kailangan mong kumilos. Hindi tayo pwedeng dasal lang ng dasal. Hindi tayo pwedeng naghihintay lang tayo na mahulog ang bunga mula sa puno. Kailangan mong kumilos. So kung ano ang estado natin, kasi mas nangibabaw kung ano at sino ang pinakinggan mo. Pero sana po, katulad ng bulag na ito, pinakinggan niya si Jesus, humayo, naging magaling, nakalakad dahil sa pananalig. Amen.